Samantala, nagpasalamat naman si Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang batchmate sa Ateneo de Davao University sa kanilang patuloy na pagsuporta sa kanya bilang Pangulo ng Bansa. Sa pagsasalita ng Pangulo sa reunion ng Batch 61 sa Ateneo de Davao, inilahad din niya ang mga programa ng kanyang administrasyon tulad ng pagsulong sa usaping pangkapayapaan sa rehiyon ng Mindanao at paglaban sa katiwalian. May report si Kirby Cristobal. Dinaluhan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ginanap na reunion ng kanyang high school batch of 1961 ng Ateneo de Davao sa Marco Polo Hotel sa Davao City kahapon. Sa kanyang naging pahayag, binati at nagpasalamat ang Pangulo sa kanyang mga batchmates sa pagbibigay ng tulong at suporta sa kanyang panunungkulan sa bansa. Time to reminiscence, and I am grateful to God that we have lived this far in our lives, in our generation, to be able to meet again, renew acquaintances, friendship. It's a sentimental one, but still good as any other time to meet you. I have traveled almost 7 months into the presidency, and I'd like to thank you for your help, your support, in the months of I struggled to be president. Frankly, I did not really expect to win. Binigyang diin rin ng Pangulong Duterte na sa lumipas sa mga administrasyon, wala man lang naging seryoso para resolbahin at maging mapayapa ang Mindanao. Ang problema kasi, hindi naman ako na minimaliit ko yung lahat. But among the 5 of us, nobody was seriously talking about the Mindanao issue. Hindi kasi alam ng, maybe not realized by anybody outside of Mindanao, that this issue about the Moro could create a big fissures in our national life. What you really see, kasi alam ko walang nagsasalita eh. And if nobody was ready to present even an agenda of what to do in Mindanao, mukhang I was not really comfortable because we have suffered terrorism many times. As a matter of fact, the last time in Jansa Harap. But because the Davaoenos have endured this kind of disastrous events, parang, well, the slogan is really get back to normalcy as soon as possible. Tulad pa rin ng dati, sisikapin ng pamahalaan na tapusin ang korupsyon sa bansa at mapabilis rin ang pagproseso ng lahat ng mga dokumento na ginagawa ng gobyerno. Binanggit rin ng Pangulo ang pagkakaroon ng hotline 8888 na ine-ere na ngayon ang mga nagiging aksyon ng pamahalaan sa sumbong ng mamamayan sa pamamagitan ng PTB4. Kaya ako binuksan ko yung 8888 sa PTB4. If you have some, misgivings, write it out. Kung walang dyan, walang label dyan. Akin yan eh. It's the publication. So the publication is mine. It's PTB4. When you text, hindi naman, it becomes a label when it is published. So ang mauna dyan ako. But, sabi mo dyan, director na milking us of, diretsuhan mo para tapos tawagan ko. Wala akong pasensya wala akong second chance. Zero tolerance talaga. Sinabi ko sa lahat yan. Kaya sabi ko sa mga taga-gobyerno, pasensyahan talaga tayo. Telling you, wala akong magdadalawang isip niyan. Basta corruption. Muli ring inihayag ang Pangulo ang patuloy na kampanya ng pamahalaan kontra droga para na rin sa ikabubuti ng sambayan ng Pilipino. Po tayo sa mga balita natin ngayong gabi ng linggo. Kahapon nga po ay formal na nanumpa si Donald Trump bilang ika-45 Pangulo ng Estados Unidos. Sa kanyang inaugural speech, binigyan din po ni Trump ang pagpapatupad ng America First Policy.
Samantala, nilagdaan po ni Trump ang kanyang unang executive order na naglalayong tanggalin ang Obamacare Health Law. Pakinggan natin ang report na ito mula kay Ralph Ubina. Ralph? Nanumpana bilang ika-45 Pangulo ng Estados Unidos si Donald Trump. Present sa naturang okasyon ang kanyang pinalitan na si dating US President Barack Obama at dating First Lady Michelle Obama. Maging ang nakatunggali noong eleksyon na si dating US Secretary of State Hillary Clinton kasama ang asawang si dating Pangulong Bill Clinton. Ginawa ang panunumpa sa harap ni US Chief Justice John Roberts, habang hawak naman ng asawa ni Trump na si Melania ang Biblia. Sumaksi sa panunumpa ni Trump sa US Capitol ang iba pang mga dating Pangulo, dignitaries at libo-libong Amerikanong nagtipon sa National Mall. Sa kanyang inaugural speech, iginit ng bagong Pangulo ng Amerika ang pagpapatupad ng America First Policy o ang pag-una sa kapakanan ng bawat Amerikano. Nangako si Trump na pagtutuunan ng pansin ng mga mamamayang naghihikahos, pagpapatayo ng mga infrastruktura, pagpapalakas sa US military at US borders, maging ang pagbabalik ng kapangyarihan ng gobyerno sa mamamayan. From this day forward, a new vision will govern our land. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Every decision on trade, on taxes, on immigration, on foreign affairs will be made to benefit American workers and American families. So to all Americans in every city, near and far, small and large, from mountain to mountain, from ocean to ocean, hear these words: you will never be ignored again. This is your day. This is your celebration. And this, the United States of America, is your country. What truly matters is not which party controls our government, but whether our government is controlled by the people. Matapos formal na manumpa, agad namang lumagda si Trump ng isang executive order na nagbabasura sa pagpapatupad ng Obamacare Health Law. Ayon kay Trump, ang 2010 Affordable Care Act ng dating Pangulong Barack Obama ay dagdag pasanin lamang sa mga mamamayan ng Estados Unidos. Naniniwala si Trump ng naturang batas ay malaking banta sa ekonomiya at masyadong magastos sa panig ng pamahalaan. Samantala, sinalubong naman ng kilos protesta ang inaugurasyon ni Trump. Suot ang itim na face mask. Idinaan ng mga nagpoprotesta ang kanilang pagtutol kay Trump sa pamamagitan ng vandalism, pagmamarcha at pagbabasag ng mga bintana ng mga establishmento at sasakyan sa Washington. Bukod sa Amerika, nagkaroon din ng protesta ang mga anti-Trump sa Tokyo at London, habang nagdiwang naman sa inaugurasyon ni Trump ang Russian nationalists sa Moscow. Batay sa international observers, kakaunti lamang ang dumalo sa inaugurasyon ni Trump kumpara sa mga taong nagtungo sa National Mall nang manumpa noong 2009 si Obama na nasa mahigit 1.8 milyon. Matatandang si Trump ang Pangulong nagsimula sa pwesto na may pinakamababang approval rating sa lahat ng mga naging Pangulo ng Estados Unidos. In news overseas, you can call it the kickoff to the main event. Washington welcomed everyone to Inauguration Weekend with a huge concert Thursday night. President-elect Donald Trump greeted the crowd along with many performers. VOA's Carolyn Pursuti brings us the sights and sounds from along the Washington Mall. This is the call to the broken. He won't mind nothing that he can't fix. As the sun went down, I won't forget the men who died, who gave that right to me. the stars came out, singing songs about patriotism to welcome in the next president. Just 4 kilometers from where Donald Trump takes the oath of office Friday, the crowd strained along the barricades. A sea of red hats and just a sea of people. And it's breathtaking, honestly. It's surreal. For Nick Owen, it's a concert of firsts. First time to an inauguration, first time to Washington, and at age 19, like many here, first time voter.
I've rewatched Election Night on YouTube probably 50 times. It's better than any movie I've ever seen. Robin Wright flew up from Florida to stand here at the Lincoln Memorial. The anticipation of waiting for him to come out here is driving us crazy, but okay, we've been doing that for a year and a half now. And then... Great! This is awesome! You're going to cheer me on, but I'm going to be cheering you on because what we've done is so special. And we're going to work together. And we are going to make America great again.